Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Gubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor, Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westex Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. At magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Issue Ora Mismo, Monday to Friday. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. At live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama nyo ngayong araw na ito. Miyerkules na naman po, petsa 12 na po sa buwan ng Marso, taong kasalukuyan. At ngayon, biglang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal, mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, pag-angkin ng China sa Palawan, prinotesta. Duterte, inaresto sa NAIA. Duterte, ikukulong sa Hague. ICC arrest kay Duterte, inakyat sa Supreme Court. At BP Sara, pag-aresto kay ex-PRRD, hindi hustisya, pang-aapi. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, pag-angkin ng China sa Palawan, prinotesta. Isang bagong kilusan ang nagprotesta sa harap ng Embahada ng China sa Makati laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon upang maangkin ang isla ng Palawan kahapon. Ang mga daang Pilipino sa ilalim ng Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY Movement ay nagtipon-tipon upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa agresibong pagpapalawak ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Dr. Jose Antonio Capep Gisya, first nominee ng Ang Bombero ng Pilipinas or ABP, ang protesta ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at makabayang pagtindig laban sa pag-agaw ng teritoryo ng Pilipinas. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na tumindig at magkaisa laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon at pag-agaw ng teritoryo. Ang pagprotesta ay isang pagpapakita ng pagtutol sa agresibong pagpapalawak ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea ayon sa UNCLOS at sa desisyon ng Permanent Court ng Arbitration sa The Hague noong 2016. Walang basehan ang historical rights na iginigiit ng China. Sa iba pang balitang nasyonal, Duterte inaresto sa NAIA. Hawak na ng pulisya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos silbihan ng warrant of arrest mula sa International Crime Court
sa kasong crime against humanity. Mismong si PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Police Major General Nicolas Torre III ang naghain ng arrest warrant nang dumating si Duterte kasama ang kanyang misis na si Hanilet, anak na si Veronica Kitty Duterte at kanyang mga gabinete sa NAIA Terminal 3. Sakay ang mga ito ng Cathay Pacific Flight CX-907 na lumapag dakong alas 9 a.m. Alas 7 pa lang ng umaga nang dumating sa NAIA ang mga tauhan ng CIDG na nag-abang sa pagdating ng dating Pangulo mula sa kanyang pangampanya sa Hong Kong. Agad dinala siya Villamor Air Base, Pasay City si Duterte. Bahagyang nagkaroon ng pagtatalo sa pag-aresto kay Duterte matapos na bigong magpakita ng arrest warrant ang PNP. Sa panig ng Malacanang, madaling araw pa lang kahapon nang natanggap ng International Police Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula International Criminal Court or ICC. Dismayado naman si Senator Bongo ng takasan at baliwalain ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo ang kanyang pagtatanong kung saan dadalhin ang dating Pangulo. Nagtungo si Go sa NAIA para salubungin si Duterte at tiyakin ang kalusugan nito kasama isinama ang personal na doktor. Binatikos din ni Go ang pagtanggi ng pulisya na hayaan ang mga medical staff na dinala ng kampo ni Duterte na suriin ang dating pinuno. Sinasabing dadalhin sa Cardinal Santos Hospital si Duterte kaya nagpakalat na rin ng pulis sa Eastern Police District Director Police Colonel Villamor Tuliao. Subalit may balita ring ililipat si Duterte sa Veterans Hospital kung saan may order na standby sa mga pulis sa Camp Karingal. Habang nasa eroplano, narinig si Duterte na sinabing, "You will just have to kill me kung hindi ako papayag kung kakampi ka dyan sa mga puti." Dati nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang anumang ang umano'y warrant of arrest at idiniing haharapin niya ito bilang isang abogado at hindi tatakas sa ibang bansa. Sa pag-aresto kay Duterte ay kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa at maging sa Asia na ipinatupad ng ICC. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte at ilan pang matataas na opisyal ng kaniyang administrasyon para sa mga krimen laban sa sangkatauhan dahil sa umano'y madugong gyera kontra droga ng kapulisan. Sa iba pang balitang nasyonal, Duterte ikukulong sa Hague. Maaring ilipat agad patungong Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong maaresto ng International Police Organization or Interpol kahapon ng umaga matapos lumapag sa NAIA Terminal 3 mula Hong Kong. Sinabi ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na ang isang tao na naaresto mula sa ICC ay dapat dalhin agad sa Hague, Netherlands sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na walang direktiba sa kanila ang Philippine Embassy sa Hague para dalhin doon si Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Hindi naman nagkomento si Manalo kung ano ang magiging papel ng DFA at sinabing walang kontak ang kanilang ahensya sa ICC simula nang mag-withdraw ang Pilipinas dito mula sa Rome Statute. Ayon naman kay human rights lawyer Nery Colmenares, sa 3 lugar, posibleng ikulong o dalhin si Duterte sa oras na ilipat siya palabas ng bansa. Si Colmenares ang nagsisilbing abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings sa drug war ng Administrasyong Duterte. ICC arrest kay Duterte inakyat sa Supreme Court. At sa detalye, kinuwestiyon ng kampo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo base sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court kaugnay ng kanyang war on drugs. Naghain
sila ng petisyon kahapon ng hapon sa Supreme Court at hiniling na atasan ang pamahalaan na kaagad na palayain ang dating Pangulo mula sa pagkadetine. Hiniling din ng petitioner sa Korte Suprema na magpalabas ng temporary restraining order na nagbabawal sa mga ahensya ng pamahalaan sa pakikipag-cooperate sa ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ni Duterte, gayon din sa pagtulong sa pagpapatupad ng arrest warrants, summons o request. Nagsilbing petitioner sa kaso sina dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa, habang respondents naman sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Police Chief Police General Romel Marbil, Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, Solicitor General Menardo Guevara, Immigration Commissioner Norman Tansinco, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Armed Forces Chief General Romeo Browner. Hinihiling din nila sa petisyon na pagbawalan ng Supreme Court ang pamahalaan mula sa pagkikipagkoordinasyon at pagbibigay ng tulong sa Interpol o anumang foreign law agency hinggil sa execution ng warrants. Giit ni Torion, ang Pilipinas ay tumiwalag na sa ICC kahit hindi na tayo sakop ng jurisdiksyon nito. Kaugnay nito, kaagad namang nagsagawa ng special rappel ang Supreme Court upang makapagsagawa ng hearing sa petisyon dahil sa kahalagahan nito. At sa pinakahuling balitang nasyonal, BP Sara, pag-aresto kay XPRRD, hindi hustisya, pang-aapi. Hindi umano hustisya kundi isang pang-aapi ang pag-uusig ang ginawang pag-aresto ng mga awtoridad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, habang ginagawa niya ang kanyang mensahe ay pwersahan ng dinadala ang kanyang ama sa dahagi upang doon litisin. Giit ni BP Sara, as I write this, he is being forcibly taken to Dahagi tonight. This is not justice. This is oppression and prosecution. Binigyang diin pa niya na ang aksyon ito ay nagpapakita sa buong mundo ng kahandaan ng pamahalaan na abandonahin ang sariling mamamayan at traidorin ang soberenya at pambansang dangal. Yan po ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po niyo yung likod, bakalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, balik kita sa tayong programang Issue ora mismo ngayon na aldaw nini. Miyerkules na naman po, mag-iribahan kita sa pagtukar kan mga napapanahon na issue. Digdi lamang po sa Laog asin luwas kan probinsya kan Sorsogon. And kahapon po, guest niya digdi si aspirant City Vice Mayor Manning Jurata. Asin nagkapirang mga issue ang tukar ta digdi. Katakod na nga ni mga tugang kan pagdalaga niya bilang City Vice Mayor na sabi nga ni sa hinagap dahil niya po ini pighuna na siya ma-file kan sa iyang kandidatura bilang Vice Mayor kang City. Dahil ang tamang po nan katunggali niya kay ni Istagabakon man si incumbent Vice Mayor Eric Juneda. And pasiring niya sa last term na po si Vice Mayor Eric Juneda. Alagad sabi nga ni may mga bagay na pagkukonsidera siya sa iyang pagdalagan. Kung baga paano na hindi mo masasabing eleksyon ang isang bagay kung day ini kay kalaban. Bako ini magiging eleksyon kung daing kalaban. Kaya anong nangyari, may mga grupo na naghikayat sa iya na idiretso ang sa iyang paglaban bilang Vice Mayor. It so happened na naging katandim po ini ni City Mayor aspirant Red Lasay. Okay? And this time po lagon ta po una ang live report ni Mr. Buddy Duca. Very important live report po ini ni Mr. Buddy Duca kung saan maaraman ta po sa iyang buong istorya ka nangyaring pagpasiring sa BRTTH Kasubanggi kahapon hanggang inabot ng Banggi na kung saan inipo sarot na naman na serbisyo publiko kan Bicol TV Sorsogon para po sa namamanuan kan Sorsogon. So, Buddy, good morning. Good morning, sabi sa imo ay ko sa tagapagantabay ka na programang Issue ora mismo. Okay, Naging matrayumbar kasi na successful ang tigibot ang kasuhapo na ang tigibong operasyon kay dumanbaga sa estudyante dyan sa Gubat Sorsogon na si Carlota Alura Irinyo dyan sa munisipyo kang Gubat na duman na operahan tabi SM sa BRTTH sa Daragalbay. Oo. And i-share talang tabi SM sa mga tagapagkatabay ang nangyari kasuhapon. Pasunod-sunod na pangyayari bago bago kita nakapag-desisyon na kita na ang masundo sa iya at around 2 o'clock kasuhapon tabi SM nag-contact sa tutuya si ang magurang kayo si Mrs. Jasmine Alora and sabi niya baka lamang pwede nga tinda makahagad ki asistensya na nangarap nga ni kita naoperahan na pala nini kan Picture Nebe kan Marso presenting taon na dilara pala duman sa DRTTH kan March 6. So ini kung matatandaan tabi SM si Jasmine Alora ang aksidente kan January 13, 2024 yan sa Gubat Sorsogon na dilara sa ospital 2025 pa din. 2025 duman sa Barangay Inlagadian, Gubat, Sorsogon tinili dinaratulos diyan sa Sorsogon Provincial Hospital kan Aldaw an Inlagadian sa Kopatawi isan kasiguran halis hindi duman pero yadi ko no sinatabi SM sa may parte kang Bintuko Bintuko is Gubat Gubat na ini
Banggita dito SM and pagkatapos aksidente tulos man na dinaraan na sabing biktima duman sa Sorsogon Provincial Hospital and na-found out duman tabi SM na barian sa iyang abaga. So nakumpay na sabing akis tabi SM almost sobra 1 month sa nasabing hospital. January 13 na iniluwas ini kan Pebrero 3 2025 ang rekomendasyon kan mga nagkita na doktor and base man duman sa mga x-ray, CT scan na tigas sa gibo sa iya dyan sa Sorsogon Provincial Hospital, she need to be operated at lalagyan ng stainless ang sa iya na baga. So medyo nadipisilan ang pamilya kayo nag-aagad na Provincial Hospital 115,000 para sa nasabing stainless na ibubugtag sa iyang abaga. Jesus Maria. So nag-agad nga nakabot nga ni sa kaaraman tatabi SM and dahil man kita nag-duwa-duwa na tabangan na naki ang pamilya kaini na makaagad sa mga amigo ta ng mga sponsor na matabangan na ma-erase ang nasabing pondo. Alagad sa daratang mga pagkakataon sa BSM medyo nag-start kumbaga ito ang election ban. So medyo nadipisilan magtipon ang pamilya kaini and nagdesisyon ayon sa magurang ka na biktima na iluwas na sana ang nasa indang pasyente and base man sa rekomendasyon sa Sorsogon Provincial Hospital sa Sainda na pinaluwas hinda kan February 3 abang nag-aalat-alat ka na may raise ang pondo na sa inyong kinakaipuan para sa nasabing operasyon. Yes. So niluwasan na sabing aki sa Pebrero 3 and inuli sa inyong balay and nag-alat sinda kipirang almost 1 month and nabigla nga ni kita tabi SM na naimpormaran kita kasuwapon lang na ito una palang sinda sa March 6 pa para sa nasabing operasyon sa iyang abaga na sa pahagi ka na DSWD Regional Director na si Sir Laurio. Si Sir Laurio. Roger to that. Siya tabi SM mga personal na nag-contact sa nasabing magurang kay Jasmine Alora para tulos-tulos na madaraduman so aki. And nagdesisyon ang pamilya kayo maski nga ni daing kwarta nagutang na sabing ina para makaabot duman sa nasabing lugar sa BRTTH para sa nasabing operasyon. So karon March 6 nagabot sinda duman and schedule sinda March 9 na operahan na nasabing aki and kasuhapon ta BSM pig-discharge na mag-alas 3 ni pagkahapon pig-discharge na si Carlota Alora Irinyo na dumana sana magpayad-ayad sa indang arong and yung nga nito tabi SM na nagkontak si Mr. Bobot Laguna and i-confirmar ko man duman sa magurang kaini kay Jasmine Alora kung totoo na maluwas na ang sa iyang aki ngunya na kasuhapon. Okay. And pag-confirm kayo niyan, yan nga ni Tabi SM, medyo nabigla kita na dahil talaga, nakiuro na nasabing magurang na kung pwede matabangan sinda na makakuha kisakayan, lunadan, tapos sinda dahil na talagang budget and nahandal na kung sumapit ang pagdulong kaswapon dahil na sinda Tabi SM kasabay sa pagkaon duman sa ospital. Siyempre, na-discharge na. So, lang sa dinner meal para sa mga pasyente dahil na sinda kasabay. Okay. So, medyo yung nga nito pinandalan kan magurang and sabi ko nga ni, halat-halat lang sabi ko malay, tama kontak ito sa mga amigo na mga politiko na pipiling makatabang, maka-extender kasi ng tabang dyan sa presendong pagpakadigigli sa Gumat-Sorsogon and kaunom na tao na i-contact sa Tabi SM, sarap lang ang medyo may busilat nakalooban and yan sa katauhan ni dating board member 2nd District Bukal RC Glipo asin ang kasaysayang tugang na si June Glipo kay Ribaan Arais Party List. Okay.
And sabi ko nga ni, kami na sana, sabi ko madam, Bicol TV na lang ang lunadan, kang Bicol TV ang maduman. And nangako masinda na masuporta sa Satuya sa pagi ka na pagtauki pangkrudo taduman. So, alagad yan na BSM, nadago sa Satuya nga pagduman kasuhapon. Tatabang kan mga nasabing persona, and sabi ko nga ni, pagpaliwanag ko man duman sa mga sa pamilya na kahit tuwan talaga ang tarabang-tabang kaya kasi lain basta-basta ang biruin mo ang madumang ka sa albay, makuha ang pasyente. So krudo pagkatabi niya mahalunun, lunagan pa, kaya kita maplitikan kuning kaso dahil kitang karag-karag na pick up yan sa istasyon. Yes. So sabi ko nga ni kasuhapon kay Kagawa Joey na tagaan talaga ni luwe-luwe lang kita, maabot man kita. Yes, alas 7, alas 6:30 kasuhapon sa BSM, nakaabot kita duman sa BRT8 and yun nga ni, and nailing ta duman, medyo under construction nga ni duman tabi ang BRT8 and medyo nagpaikot-ikot kaya kita kasuhapon duman tabi ako subangi duman SM sa tinghanap pa ang surgical area kunain naggalap duman ang magina para sa muya ko tang pick upon kasuhapon. Oo. So, kung gusto mo sabihin, buddy, kung dai kita nag-effort, kahirak so pamilyang Irenyo na naagahan pa duman ta dahil man talaga sindang kakayahan na makabalik digdi sa gubat Sorsogon. Roger to that sa BSM and kasuhapon nga ni pag-abot nga ni namon duman ni Kagawa Joey so magura nga ni kay ni na so mga kairing baga kay ni na higaan. Yung mga nagbuluntad na natagan sila ng pagkaon tawarang-wara na talaga ang pamilya kasi medyo madulom na kita kasubang ginagabot duman mag-araw alas 7 na yata ito kaso bang kita nagtaikot-ikot kita duman sa BRT8 nailing ka duman na pagkatawan kan mga kairiping kayo ni na pet ang mga pamilya ipagkaon para may tawid ang dinner kasubanggi and medyo tigalata na lang ito sabi ko kao na muna kamo ta halawigong pang katuyang biyahe dahil didiretso pa namon kamo sa Indong Arong diyan sa Panganiban Gubat Sorsogon. Oo, so bali sa pamati kang pamilya ta arugani kay ni bagan masakit isipon na kita nga ni na maski sarong patak ning dugo dahil makita kay dugo na nananalaytay sa pamilyang iyan pero nakaisip kita na tabangan ini ano sa pamati kayong magurang na ini o kang pamilya na ini na yaon ang pagtabang sa inda kang sa tuyang istasyon. Siyempre kaibahan na po an Arise Party List headed by Ma'am Arsiglipo. Well, grabe ang pasasalamat nila sa BSM. Halos kasubang nga ni malualuan magurang kayo ni at Jasmine Alora sa papano na lang nga kung dahil nga ki pag-asa dahil nga kaming pag-asa talaga na makauli kasubanggi nga mo nga nito lisonta na handal nga ni Sinda dahil na Sinda kasabay sa dinner kasubanggi sa kan-hospital na ipigtataw baga diyan sa mga pasyente sa BRT8. And kapon nga ni BSM yan nga ni ulitunta nagdesisyon kita na kuanon and tigtaw taman to assurance kaso hapon na dahil mang mga positibong nag-reply duman sa pigagadantang mga tabang na mga anigo ta medyo diri ta masinda mabasol ta medyo busy man sa may kinontak kita duman na nasa ikutan may kita duman naka-open cellphone and may man kita duman mismo sa munisipyo kang Gubat medyo napulong pa na resikitos and mga dokumentos ang pag-iagad para maservisyoan ka ng ambulansya ang nasabing pamilya. Yung no? Maski nga si Kagawa Joey Inalpe, hali pa lang ito sa seminar. Nagpasiring dito pag-abot dahil pa nakahangos. Hinugot niya ito para baka pag-drive pasiring dyan. Roger to that. And yan nga ni BSM na panawagan ko sa mga barangay official, particular sa mga barangay official, na magreparo kamo sa mga constituencies dito sa barangay ang una nga niya mo nahapot duman sa pamilya kang ni Alora Jasmine na kung anong mga tabang na in-extender kang barangay official, particular lang sa indong kapitan
ng munisipyo kang Gubat kung ano ang naging tabang asistensya para kamo makauli or malugtungan sa inyong pananaipo sa oral daw sa moment na kamo naghihirap and araw nga ni kini na may pasyente. Oo. So, ang hirap maging mahirap. Medyo disappointed nga ni kita SM yan na paulit-ulit na panawagan na bako lang dapat ang pagmakulog nakabase kay maeleksyon. Dapat ang pagmakulog sa tao, lalong-lalo na sa constituencies mo. Dapat kung sa mga tao na karapat dapat na naghahagad kitabang pares na nangyari katuhapon na medyo halos madurog nga sa tuyang kapuso SM na dahinggay na talaga ang pamilya ay nalagad. May mga barkada pa man kita na nagtitiwala na bilog man ang pagtiwala sa Bicol TV na maging kapartner ta sa pagkuha kan nasabing pasyente pauli dyan sa munisipyo Gubat, Sorsogon. Oo. And sarap pa dyan ba din na tawan tanim pa sa salamat ang mismong sa diri mo na kung bako kang naging makulit sa araw kanina sitwasyon dahil kita makapasiring dyan ta ikaw mismo ang nagparakulit sa kuya bus tabangan ta ito ta makahirak maagahan nga ito duman at aday nga itong ni pagkaon na discharge sa ospital. Think of that na aram mo kaya body ang pigrarasyon dyan sa ospital tama lang yung sa pasyente dapat nung kaibahan. Roger to that. And kaswapon nga ni Tabesin nangarat kita kapag kauna ko duman expected na mo ni Kagawad Joey ang maginalangan ito. And hindi ato pala ang kaupod ang tugang na aki pa. Saro pa na tugang. So ang bantay duman duwa. So ina nga sutugang ka nasabing pasyente. So tulusin da na nagmabarahin kang pagkaon sa rasyon lang kan ospital na piraman lang ito Tabesin nakarampot. Siyempre intended lang ito sa pasyente kaya. Oo, tapos ang niya ito na makaon tuloy na tao kaya ang bantay niya duwa. Oo. So medyo alos madurog nga niyan sa tuyang puso and pagkahirak ang namatian ta kaswapon kanabutan ta na si Carlota Aurora nagkakaon hali duman sa mga kaiping bed sa kwarto na tingkawan na sana ta bako na singa ta DSM takop kan dinner time kasubanggi. Kaya so mga tao duman na kaiping na kwarto ayun na sana so nagtao kipagkaon para maisalbar maitawid ang pagkaon kasubanggi kan nabutan ta ini. Yes. So eksakto nga ni alas mag-alas 9:15 kasubanggi nag-abot kita duman sa area sa Balay Ninja sa Panganibang Gubat and grabing pasalamat and taos puso na napataram na lang ni si Mrs. Jasmine Aurora na gusto nang mabalos sa inyo kaayadan na pig-extender sa inyong pamilya and sabi ko man nga ni TBSM basta't kaya kan sa muyang istasyon anong man ang kapasidad na kakayanan na buto namon sa muya kaming matabang para sa intiro dahil kaming pipiliyon. Yes, tama yan buddy. So yan na natabi SM ang mga kaganapan kasubanggi and medyo late na nga kita nakauli kasubanggi mag-alas kaunti na sa Banggiyo na ta luway-luway man lang padalaga namong kaswapo ni Kagawad Joey. Para sa issue ora mismo Badiluka reporting. Yan po ang itinang report ni Buddy Duca Kasubanggi. Kompletos detalyados ang nangyaring pagpasiring na dyan sa BRTTH, from BRTTH, BI Pasinda hanggang Gubat Sorsogon na maihatod ng safe ang bagong opera na si Carlota Ereño dyan sa Panganiban Gubat. Okay, magbabalik po ita sa nagkapirang pagimdom. Pakalis ka nagkapirang patalastas o sabi nga ni Hanap Buhay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and NC2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Mga tugang, balik kita sa satuyang programang Issue ora mismo. So, nahiling nindo ansaro na naman na naging serbisyo publiko kan Bicol TV Sorsogon na Pera de los Obos. Before kayan, may mga kinontak pa si Buddy na mga pwedeng tumabang. Alagad, sad to say,
may kanya-kanyang rasones na daita po masabutan o daita po maaraman, kaya dahi po ini nakapagtauning tabang. So all we can do mga tugang, sabi nga ni maski karag-karag ang sa tuyang service, at least nagamit tapo na para sa pagtauning asistensya duman sa pamilya ni Erenyo. Takong dayta ini po natawaan ning asistensya, baad hanggang ngunyan ang pamilyang ito yaong pa sa ospital nagahalat. And dahil pumaraman kung tirik na ang mata sa gutom. Ta imagine, nagpasiring andyan sa BRTTH dahilan po sa naitabang ni Regional Director kang DSWD, Sir Laurio, na kung saan sarap po man po yan ang taga Masbate. Alagad, sabi nga ni, bako man po pati pagkaong kayo ni, sasaguton pa kang RD. Dahil man po, dahil ta po dahil ta pigkukundinar ang pamilyang ini na sinagot na namon ang sa hospitalization mo, pati ba naman sa pagkaon. Pero dahil ta po maiwasan ang kahirapan, ang pagtios. Dahil po kay may kagustuhan kayo ni. Ang sulaminting may kagustuhan, ang mga yumaman. Pero ang maging tios, never na naging pangarap kang tao na magtios. Pangarap kang tao perming yumaman. Pangarap kang mayaman, yumaman pa. Pangarap kang yumaman pa, magyaman nun. Yan. Kaya nga ni baga, kadakulan o hain na ining mga kontraktor, pera de los obos. Maski kuta na kamunaan magtauning ayuda. Sabi nga niya, corporate social responsibility. Bako itong pag-ambag lang sa mga pa-concert. Pag-ambag lang sa mga parapol. Iyon ang dapat ambagan nindo. Magduman kamo sa provincial hospital, sa mga district hospital. Sisay dyan, anday pa nagkaraon. Dyan kamo magpalugaw. Dyan kamo magtao ng ginataan. Mga sopas. Bako itong tiguyan, mataw kamo sa mga amo nindo para matawan lamang kamo ni mga kontrata. Jesus, day kam, day na kamo nagka-asurupukan o nagkakuronsensya. Wala to ang kontrata nindo. Tapos ang mga project babalasobason pa nindo. Titipido nindo ang mga materyales. Lalo na dyan sa mga river control. Sulaminting puhunan nyo man lang dyan, semento. Ang baybay yaon na, ang boulder yaon na, ang graba yaon pa. Tubig. Sulwak ang tubig sa salog. Sulaminting puhunan nindo, labor, tapos semento. Pero kung nasingil ka mo, lintian. Kaupod nga yan sa program of works, perang kubiko, perang dump truck na semen na na bye-bye, nagraba ang kaipuhan, bago yada lang sa salog nagkukuruwa, alangan man nasang angaan mo na ang mga bye-bye, di mo papakinabangan, ka-very honest mo man. Ngunyan ang mga pamilyang ini, lumibot kita, maiba kami, para maaraman ta, sa mga oras na inipira nakapila dyan, sa OPD kang provincial hospital, na nangaipon ng asistensya. Magpasiring ka dyan sa abot kamay. Pira nakapila dyan. Pero lang naaabutan kang kamay. So iba dyan, kaway-kaway na lang. Bako ng abot kamay, kaway-kaway. Tadaing pondo. Ngunyan ngaya. Ang ang limitado lang na matatawan ng asistensya, 20. Or 10. After nga kaan, dahil na, magbalik ka na lang pagkaaga. Kung ito baga, hali sa binto ko, hali sa utabe, tika-tika ang pamasahe, pabalikon mo pagkaaga, sise pa, mabalik naman sa utabe, mangutang naman utro ng panggastos. Solamente ang Arise Party List ang nag-response kahapon kay Buddy.
Kami pa po ang nakimahirak na maski pano solicit kami ning panggas pang krudo. Bako na ito sa pagkaon. Kasi badi maski pano nakapitik man yata ning kahapon. Kaya nalibre si Joey sa nakadaling komisyon ning kahapon kaya nalibre si Joey sa lugaw. Pero mga tugang pig-uulukan ta na lang po ini na sitwasyon na arog kayo ni. Pero kung iisipon ta, pira na lang daw an igwanin mga maray na kaburutan. Pira-pirahin na lang. Kung sain ang kadaihon pa, iyo palugod ang nakatuwang. Kamo nakaigwahon, garo never lamang naghimasok sa utak nindo naan naglaog sa indo na kwarta niyan mabawasan. Kundi kung naglaog niyan arog kay ni dapat sa aga may maglaog pa na mas arog kay ni tiponon niyan. Tapos pag nagadan kamo hapoton nindo si San Pedro kung kaya nindo bakalon ang kaluluwa nindo sa mga arog kay ning gibon nindo. Marasa pa. So mga tugang tawandalan muna niya to ang balitang AKB na ayahatod ni Clark Laresa France, ang lalaking gwapo na gwapo pa. Para sa Bicol Express Balita. Patuloy ang Bicol Party List sa pagtulong sa ating mga kababayan. Isang bagong wheelchair ni paabot kay Aristides Sawela, 31 taong gulang, na guro mula sa Barangay Marirok, Tabaco City. Libre ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Bicolano. Tagumpay niya sa gawa ng Bicol Party List sa Medical Mission sa Manito Albay, katuwang ang Bicol Regional Hospital and Medical Center. Mahigit 300 benepisyaryo mula sa Barangay Kabakungan, Kawayan, Malubago, Tinapian at Manumbalay ang nakatanggap ng libreng medical check-up at gamot sa ginap ng Medical Mission sa Manito People's Centrum noong January 30, 2025. Tuloy ang Bicol Party List sa bibigyan ng serbisyong medikal upang matulungan ang mga kababayang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang Bicol Party List, katabang na kasurog pa. Yan mga tugang, katabang na kasurog pa, ako Bicol Party List. Number 131 sa balota. Nahiling ka po ba talagang ini na AKB, ang saro na talagang namamayagpag sa pagtabang. Election time o bako man, yaon permini sa pagtabang, mapamedikal, edukasyon, sports, burial. Sabi nga ni, from womb to tomb, ang ang pagtabang. Bako po kita nagkukumparar sa ibang party list, igwaman po ni mga party list na nakatabang. Pero, syempre, sa limitado na pondo, date lang ang natatabangan. Pero ini po na ako Bicol. Garo ini party list for all season. Tas si Vilma Santos baga star for all season. Ini man na AKB party list for all season. Pag summer, kabi-kabila ang tournament. Basketball tournament, whole year round, igwa ng medical assistance, burial assistance. During school time, dakol kay ni ki scholar, mga tinatawan ning financial subsidy, mga dispersal. One time nakaiba kita sa pag-distribute kang goat dispersal kay ni. Day ka nang hanapon pa. Basi nga ni dalang kung kaistorya mo si Congressman Saldico, si Congressman Jill Bongalin, or si Congressman Pido. Pwede mo nang hagadan kong, pwede tabi. Matawan mo ko rin pang facial. Paglambing lang baga. Pustahan kita. Dahil kung sa'yo makakaan. Lalo na kung mga face nito may gurudo-gurudo. Sabihin kung saldi ko. Nini, iya din na pamasilyahan na lang yan. Ng bandok mo. Siyempre, mahangay ka man lang.
Kasi pag-arog ka yan, sigurado, tatanggihan ka kang mga, anong apod kaan. Para sa digri sa muya, pag may napapicture, masabi sa mga nagpa-picture, Kuya, pagayunin mo ako ha. Tapos siyempre masabi man si Clark, tapos si Harold, ate, pasensya na ha, nagpiprint lang kami, lain kami nagigibo himala. So bakit kay Congressman Saldico or kay Congressman Jill, as in kay Congressman Pido, pwede ka makalambing, kung baka meron naman tayong pang-facial dyan. Para mabago naman ang ating mukha. Okay, so mga tugang, inuuto ko po ang AKB 131 sa balutan. Okay? So, happy watching man po kay sabi si Ma'am Bebot Helianoras. Sabi niya digdi sa niya, walang honest na kontraktor. Talaga, ma'am? Ibig mo sabihin, kahit sa asawa nila, hindi sila honest. Yan po si Ma'am Bebot Helianoras, watching from Basud, Sorsogon. Happy watching man po kay Magnus Rodolfos Rebor II Lasay. Para man po yun sa Magsasaka Party List. Sa bagong henerasyon, Arise Party List. Ini po ang pagpilian nyo ng mga party list na siguradong makatabang sa Indo. Okay, so mga tugang, inabot na itakan oras kan pamaaram sa tuyong programa. Mabalik po kita sa aga, Webes, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maray na alda po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.